Pinayagan daw ng Kongreso ang impeachment complaint o umusad. Paano raw ito aayon, Q. Mark, sa separation of powers at due process ng opisyal po ng gobyerno? Kung for example, ang lower house, pabor sila sa impeachment, akyat yung kaso ng impeachment papunta sa upper house. But hindi ibig sabihin na convicted na ang isang impeachable officer. Kailangan mo nang dumaan sa due process, bigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag, bigyan siya ng pagkakataon na magpresenta ng ebidensya laban sa kanya, and bigyan siya ng pagkakataon to cross-examine yung mga witnesses ng mga complainant. So, yun ang tinatawag na due process. Impeachment trial, kasama pa rin doon ang due process. Hindi natin pwedeng kalimutan ang due process, hindi natin pwedeng kalimutan ang equal protection of the law, yung fair trial, yung right to cross-examination, right to present evidence. That's part of due process in an impeachment trial. Opo, lalo na Kuya Mark na nakatutok ang lahat ng mga aspiring lawyers ngayon. Lalo na ang mga law students ng JMCFI College of Law. Papabati sila ng magandang umaga. Yes, sa lahat po ng mga brothers and sisters natin sa fellow student ng batas. I considered myself also as a student ng batas. Yes, I'm a lawyer, but consider me or treat me as a student of the law, fellow student of the law dyan sa JMC. Good morning po sa atin lahat. Oo, lalo pat itong mga issue na to sa impeachment ay mukhang isa yata sa mga nagiging paksa ng kanilang mga subject, Kuya Mark. Yes, basta yung sa atin, may mga pabor tayo sa ibang mga lawyers, may hindi tayo pabor. Sa akin, ano na nakalagay sa batas? I-explain ko lang sa ating mga kababayan.